Narinig niyo siguro yung kasabihan, the road to hell is paved with good intentions. Ito na yon, yung pinag-uusapan nila dyan sa Senado. Yung kanilang, ano ba yan, juvenile act ba yan? Hindi ko masyadong pero naririnig ko lang at ang nagtatalo ito si Kiko at saka si Ruben. Kahit anong pagtatalo dyan, may disadvantage talaga yan. Either kay Ruben o kay Pangilinan, pareho lang yan. Kaya dapat pag-usapan na lang ninyo paano ninyo paglaanan ng budget, ng resources, ang batas ni Pangilinan. Ngayon, kung gusto niyo naman itong i-amend at ibaba talaga ang edad ng bata, ang sunod niyong tanong dapat nito, may pondo rin ba kayo nito? Kasi hindi nga talaga pwedeng ihalo ang mga bata sa mga hardened criminals. Hindi ako sang-ayon kay Pangilinan, hindi rin ako sang-ayon kay Robin, Ang kailangan lang talaga dito, pondo, resources. Ngayon kung ikukulong mo yan ng minor de edad pa, sino mag-aasikaso niyan? Kung sundan naman natin itong kay Pangilinan, may mga facilities ba tayo? May pondo pa tayo? May mga tao ba tayong mag-support nitong program na ito? At ito pang masaklap dyan. Kahit may pondo na, mga kapatid, hindi pa rin magiging successful ito. Kasi knowing ang Pilipino, ang nature nito na pagkakurap. Yung magdadala ng mga institution na ito, facilities or programs nito, mangungurakot din ito. Mag-umpisa ito doon sa nagbigay ng pondo. Di nga, doon pa nga sa nag-allocate ng pondo nito, Mag-umpisa na doon yan. Meron ng partiyan. Ang darating doon sa mga bata, kung may makakarating nga man, ewan ko lang kung magkano na lang. At mag-umpisa na naman ang dagdag na problema. Kasi hindi lang mga bata ang hindi maasikaso, ang ibang mga kabataan naman mag-iisip, wala namang kabuluhan. Kaya, mangungurakot na lang din, Sa ating bayan ngayon, paano natin mapatuwid ang ating mga kabataan? Kung nakikita nila na yung mga matatanda, mga kurap, hindi tayo magiging magandang example. Ang mga kababaihan na dati ilaw ng tahanan, ngayon sa Kongreso, sila pa talagang pinakakurap sa lahat na nagpapagamit ng administrasyong ito. Mga makakaliwa, na mga babaeng mga leader na politikal at itong mga kilusan nila sa pag-aaklas laban sa bayan, sa gobyerno. Kababaihan rin Ngayon, ang question ninyo, magkukuha nyo kaya ito ng amendment ng batas? Pagpapatupad ng batas? Hindi talaga mga kapatid, kahit anong gawin natin ito. At wala rin akong solusyon nito. Nagsasalita ako rito na parang ang dami kong alam na wala naman talaga din akong alam. Ang alam ko lang na hindi rin ninyo ito magustuhan at naniniwala din kayo, nag-iisip kayo na hindi rin ito epektibo, yun nga, tahanan at simbahan. Tahanan at simbahan at eskwelahan. Kailang corrupted na ang lahat Kaya ipapatupad nyo mga batas na yan, mag-amend kayo, good luck na lang sa inyo. Kaya sinabi ko na, the road to hell is paved with good intentions. Good intention naman yung inyo Kailang ito'y papunta ng impyerno. Kasi hindi talaga na-resolve ang problema natin. Ang ugat ng ating problema sa bayan, nag-umpisa sa ating mga tahanan at sa mga nakikita, naririnig, nararamdaman ng ating mga kabataan. Sige lang, darating ang araw, na tayong yung mga matatanda na walang ginawa, kahit man lang magsalita, na pagsaway sa ating mga kabataan, kahit yun lang, na kahit hindi sila makikinig, ayaw maniwala. Pag hindi natin ito ginawa, bagay,
Lahat naman tayo wala mga konsensya. At hindi natin alam kung ano talagang dahilan kung bakit narito tayo sa mundong ito. Gabayan sana tayo at patnubayan sa ating may likha.